Punta naman tayo sa Balitang Entertainment. Ito todo na ang kilig, drama at mga intense na eksena sa nalalapit na priceless finale ng kapatid Dreamscape series na Can't Buy Me Love. Inilabas ang teaser para sa finale ng serye. Mapapanood dito ang pag-amin ni na Bingo at Ling sa nararamdaman po nila Bingo, para sa mami? isa't isa. Ibang Bingo ito ha, hindi si Direk Bingo Bingo ka na Clehencia. talaga. Baka di mapauwi ng asawa. Mapapanood nga po Bingo ka dito na ang talaga. pag-amin ni na Bingo at Ling sa nararamdaman nila sa isa't isa. Pero may ilang pagsubok silang pinagdadaanan. Kabilang dyan ang pagpapakulong kay Snoop at pagbunyag. Si Snoop nakulong? Ibang Ganun. Snoop to. At pagbunyag sa totoong pumatay sa ina ni Ling. Sino nga kaya? Magiging CEO din si Bingo ng kumpanya ng Pamilya Chu. Sa teaser, makikita rin si Ling na suot ang isang wedding dress pero hindi po siya Si kay... Ling? Kilala mo si Ling? Hindi. Oh, hindi po siya kay Bingo ikakasal. Sa press con para sa finale, naiyak naman ang ilang cast members sa nalalapit na pagtatapos nila. Naging emosyonal si Oo, Donnie sa press ko yung Pangilinan. parang Teleton. Ha? Yung press ko parang Teleton, ano? Bakit? Tingnan mo. Ulitin mo yung, yung shot. Sige nga, patingin nga ng shot Oh, kanina. yung opening Titignan shot. ko. Tignan mo. Oo, nakita mo? Oo ba? Oo, ang dami kasing cast. Kaya Ito nga. nga, sa press con para sa finale, naiyak ang ilang cast members sa nalalapit pong pagtatapos ng Can't Buy Me Love. Naging emosyonal si Donnie Pangilinan na gumanap bilang Bingo nang balikan ng special moment nila ng kanyang mamang na si Miss Nova Villa. Si Belle naman napamahal na raw sa kanyang karakter na si Caroline. Abangan po ang pagtatapos ng Can't Buy Me Love sa May 10, 9:30 sa TV5. Ano nga papalit dito? May isang seryeng papalit eh. Alamin po natin yan. Gabi-gabi po yan napapanood nyo sa TV5. Ang papalit natin yun, lumuhod ka sa asin. Wala tayong ganong serye. Lumuhod ka sa lupa after ng Itbulaga, mga kapatid. Ay, lumuhod ka Oo, lumuhod ka ikaw sa asin. talaga. Iba yun, walang ganun. O, Yung ito ba'y naman. naranasan mo na, pinaluhod ka sa asin? Hindi ako ever napaluhod O sa sa asin. munggo ka pinaluhod? Hindi rin. Hindi rin. Dati-rati, nung panahon ni Ma'am Dina Aquino, yan Panahon ang nyo. parusa. Hindi naman ako. Pinaluluhod ka ng teacher mo sa asin, di ba? Wala kaming ganun na. O Bawal kaya- na yun. O bawal na ho. Bawal na yun. Mag-face the wall ka nga lang, baka mareklamo ka agad eh. No, ito. Eh, dati-rati, meron pang hinuhubuan sa lawal kaya. Meron pa Tama. dati, ha? Meron pa dati ginugupitan ng teacher sa school. Ay, iba naman. May mga ganun, pag mahaba ang buhok ng baka naman lalaki. hairdresser yung teacher. Hindi. Pag mahaba ang buhok, ito naman, sa Si ibang Big Boy balita. yata, ano? Sino? Si Big Boy. Ano, nagupitan? Ha? Nagupitan sa school? Tama. Humingi po ng paumanhin ang aktres na si Francine Diaz dahil sa mali niyang pagbasa sa pangalan ng K-pop group na Tomorrow by Together. Sorry Si po. Francine ang nag-present ng Global K-pop Leader Prize sa grupo para sa kauna-unahang Asia Star Entertainer Awards sa Japan. Sige nga, pakinggan natin kung paano niya binasa ito. Meron ba yun? Sige nga, direct pa rin eh. SEA Global K-pop Leader winner is Tomorrow Times Together! Tomorrow times together ang nasabi niya. Ano ba Ito dapat? naman tao lang. By together. Okay, no worries. Oh, no worries. Hindi na malaya ni Francine na mali pa lang pagkakabasa niya sa pangalan ng grupo. Siyempre, minsan kakabahan ka sa stage, di ba? Ano, malit na bagay. Oo, natawa na lang ang ilang fans sa tinawag si Francine na multiplication queen. Kasi tomorrow times together. O hindi maiiwasan po yan on stage lalo pag live ang show. Samantala, number 1 sa Netflix Philippines. Oo. Nako, napanood mo na. Kagabi, sinimulan ko na parang... Hindi pa napanood natin to sa sine, 4 na beses nating pinanood. O, tsaka magka-holding hands tayo habang nanonood syempre. tayo. Pero Alam nga namang ibang i-holding hands mo. Nagmamantika ang kamay mo. Hindi, baka hindi akong ka-holding hands mo nun, ha? Oh, ito. Number 1 nga po sa Netflix. Ang most awarded Metro Manila Film Festival entry na Gomburza. Nalagpasan nito ang Pinoy comedy film na Becky and Badette at ilan pang foreign films tulad ng Sisu, Bad Guys at Knights of the Zodiac. Nitong April 9, simulang ipinilabas sa Netflix ang Gomburza. Tungkol ito sa tatlong paring martir na pinagbibidahan nila Cedric Juan and Chong Di at Dante Rivero. Binuo ito ng MQuest Ventures at Chescom Films sa pakikipagtulungan sa CMB Film Services. Opo. At kung sakasakali po na ito'y mapopondohan pa ang gantong uri ng mga pelikula, mas gaganda pa. Mukhang may susunod pa. Oo. Kasi Ito handicap kailangan dito yung eh. pondo rin para doon sa mas maganda pa yung produksyon. So sige po, ating tangkilikin ang sariling atin. Gomburza! Live po naman niya. Live. Napapanood ngayon sa Netflix.
Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.